sharing. Dali lang. At tayo ay papalaot na sa ilang minuto, ilang sandali. Ayusin ko muna itong ating pag-share sa ibang page. Share. Make group. Dali lang. Tayo papalaot na sa ilang sandali. Manatiling nakaantabay. Manatiling nakaantabay. Okay. Sorbetes. Ang Balangiga Bell na hinahanap ng tatay. Ayan. Kapuluang Pilipinas, magandang gabi and welcome sa ika-6 na edisyon ng Alien Talk. Ngayon ay Sabado. Tuwing Sabado, Agosto 12, 2017, at tayo po ay nasa full audio mode. Hindi pa rin po tayo nagpo-full video sa ngayon upang mapagbigyan ang ating mga bandwidth requirements, maging sa inyong lingkod, ay hindi tayo maka-experience ng lag kapag tayo ay naka-full audio mode. At maganda na rin to para kahit kayo nakarelax, natutulog, o nakahiga, nakahiga ay marinig yung mapakinggan ang ating palitan ng kuro-kuro hinggil sa mga aliens at sa mga UFOs. Sa pamamagitan po ng Facebook Live, ito po ang layunin ng Alien Talk, ang mabigyang daan ng mga usaping ito. At hangad rin po nating makabuo ng kaukulang interpretasyon hinggil sa mga bagay na hindi may paliwanag ng siyensya maging na at ito ay angkop sa kamalayang Pilipino, sa ating kultura at sa tradisyon. Bilang nagkakaisang bansa at sa ngalan ng UFO Society of the Philippines, ako po si Tony Israel, ang inyong makakasama hanggang sa kabuuan ng ating presentasyon. Sa gabing ito, wala po tayong partikular na topic na inihanda. Ang layunin lamang ay magkaroon ng pagsasama-sama kahit dito lamang po sa social media o sa Facebook Live ay tayo magkaroon ng pagkakataong makapagpalitan ng inyo pong mga saloobin hinggil dito sa issue na ito. Maaari po kayong mag-comment, available po yan, at kung tayo ay hindi ko may skip, kung ito ay aking mapapansin agad ay tin po yan may sasahing papawid o may broadcast dito sa ating live stream. So, bago tayo magsimula, ay nais ko po sanang ipaalala o ipaanyaya sa inyo na ang UFOSP 360 membership ay open na po ito para po sa lahat at ang particular na purpose na ito po ay tinataguyod upang mabigyan po ang ilan sa ating mga enthusiast sa ating UFO community ng pagkakataong makapag-participate sa organizational discussions ng ating grupo. Sa ngayon po ay wala pa po tayong physical meetings, wala pa po tayong mga pagtitipon-tipon na sinisasagawa maliban lamang dito sa ating lingguhang pagsasama-sama. At dahil ngayon po ay ako'y nandito pa po sa ibang lugar, wala pa ako dyan sa Metro Manila. Ang bulk po ng ating membership ay nandiyan po sa Metro Manila. Kaya antay-antay lang po. Naway magkaroon po tayo ng pagkakataon na makabalik ng Manila. At sigurado po mabubuo natin ito. Mabubuo muli natin
ang UFOSP. Magkakaroon po tayo ng regular na meeting at kung paano natin mapapabuti ang ating organisasyon. So sa mga UFO 360 members, kayo po ay magkakaroon ng pagkakataong makilahok sa mga usapin patungkol po sa ating organisasyon, sa ating mga paghahanda, sa pagpaplano. At yan po ay sa inyong membership fee ay makakatulong po tayo sa pagbubuo ng ating samahan at makakatulong rin po kayo sa pagsasaayos ng ating weekly programming. Ang layunin ko po ang aking hangarin ay magkaroon po ng regular na pagsasa live stream at least 3 times a week. Yan po ang ating layunin. At nang sa ganun ay magkaroon tayo ng palitan. Yung palitan ba na hindi lang yung sa messaging, sa messenger o yung doon sa pagkapamamagitan ng inyong mga comments, kundi yung bang palitan na magkaroon ng interaction ba? Halimbawa, ang isa sa inyo ay gustong tumawag. Maaari po natin i-patch yung tawag ninyo sa pamamagitan ng Skype at magkakaroon tayo ng interaction, live interaction. Maaari rin pong posible rin po na lumabas din po tayo lahat, o 2 o 3 sa isang video at magkakaroon tayo ng mga interviews. Yan po ang ating layunin. Ngunit, sa ngayon ay wala pa po akong kakayahan na makabuo ng kinakailangang equipment para maisagawa po natin yun. So, inihikayat ko po kayo na makatulong pamamagitan po ng inyong membership sa UFO 360. Kung hindi man, sa ibang pamaraan na inyo pong makakatulong po kayo sa pagpalaganap ng ating live stream, ay i-share po ninyo ang ating lingguhang webcast at mapalaganap po yan, magkaroon po ng awareness sa mas malawak na pamamagitan po niyang inyong pag-share. So iyan po isa rin po sa paraan kung paano po kayo makakatulong sa adhikain ng UFOSP. Isa rin po na paraan na kayo po ay makakatulong ay ang pagsuporta sa ating programa sa pamamagitan ng Patreon. Available po ang UFOSP at ready pong tumanggap ng inyong suporta sa pamamagitan ng Patreon. I-access lamang po yan sa patreon.com/UFOSP. Pwede po kayong maging patron, taga-suporta from $1 up to $50, kung magkano lamang po ang bukas sa inyong loob, ay atin po yan tatanggapin ng malawag sa puso. Na, siyempre, nandiyan po yung ating first two donors, si Veronica at si Pat. Maraming salamat sa inyong pagtulong, sa inyong donasyon, at ito ay ating lilikumin para makabili po tayo ng karampatang gamit at nang sa ganon ay maka-accommodate na tayo ng guests. Nang sa ganon, ang isip po sa inyo ay maaari na rin makapagpahayag ng inyong mga experiences na maaari nating talakayin. So, inaanyayahan ko kayo na pag-usapan natin na pang ating biglang ano man lang pumasok sa ating isipan. Binabati ko muna si Dwayne Valenzuela. Good evening. Si Jover. Hi Jover. Good evening sa iyo. Patrick Chan Estilo. Ayan ang ating mga kaibigan. Si Patrick Chan. Si Patrick Chan Estilo nga pala, noong nakaraang linggo ay nakikinig rin po siya. Ngunit ang inyong lingkod ay wala po sa kondisyon. Dahil yung aking inaasahang setup ay hindi natupad. Mahirap ako, nag-iisa lamang. Kaya't nawala ako sa concentration. Nawala ako sa concentration. At bumabagtas po tayo sa usaping tungkol dito sa Planetary Protection Officer. Magandang subject sana ito Kasi kung ating hihimay-mahin yung job requirement,
masasabi natin na parang malalang. Kung ba pupuntahan natin ang website ng NASA, nandito yun sa usajobs.gov, parang tila bang ang role ng isang planetary protection officer ay yung para bang quarantine officer na ang purpose niya ay mapigilan ang pagkalat ng mga extraterrestrial microbes, ng mga mikrobyo o mga life forms. Hindi mo sinasabing life forms na alien beings, na mga alien creatures, kundi yung mga life forms na maaring pumasok rito sa ating daigdig. Or maaring makapagdala tayo ng mikrobyo doon sa kalawakan. Yun po ang pinakadetalye. At si Patrick Estilo ay nagbigay po siya ng link at nandoon sa video na kanyang ibinigay ipatungkol sa diskusyon o sa debate ng dalawang partido, kung yung isa ay pabor sa pagpapagtatag ng isang planetary protection office at yung isa naman ay hindi pabor sa pagtatag ng isang planetary protection office. Ang posisyon po ng hindi pumapabor sa pagtatag ng planetary protection office ay nakatuon lamang ho siya sa Mars, kasi siya ang expert siya sa mga exploration sa Mars. Ayon sa kanya, wala naman daw na life forms na maaaring mag-exist sa Mars. Kaya hindi po praktikal na gastusan ng gobyerno ng Amerika ang mga ganitong uri ng programa dahil wala pong panganib na makapagdala ng mga mikrobyo galing sa Mars papunta rito sa ating daigdig and vice versa. Kung meron daw makarating doon sa Mars, ay hindi rin daw po ito magsusurvive kasi ang mga mikrobyong galing dito ay earthbound at pagdating sa Mars ay hindi na raw ito makakasurvive. Ngunit sa kabilang banda naman, itong pumapabor, sinasabi niya, ay wala naman daw nakakaalam kung ano talaga. No? So, ang kanyang posisyon dito ay bigyan ng margin o bigyan ng alagwa na magkaroon ng panangga ang ating daigdig laban sa kontaminasyon na maaring manggaling sa ibang sa outer space na maaring makapasok dito sa ating daigdig. So parang inaano niya dito ang kanyang itinutulak ang pagpapanatili ng Planetary Protection Office upang maiwasan ang mga ganitong bagay na maaring na makapagdulot ng kontaminasyon dito sa ating daigdig. Although, scientifically, wala pa silang naitatayong o nai-establish na pruweba na meron nga. Now, ang problema dito ay itong media. Kinagat ito ng mainstream media. Nagkaroon tuloy ng impression na ang alien forms na pinag-uusapan dito ay yung mga entities mismo, yung mga creatures mismo, yung mga pinakikilala sa sine, yung mga pinakikilala sa movies at sa television na parang naghahanda nga ba ang NASA na anumang pagkakataon na merong pumasok ng mga alien beings dito sa daigdig. Ito ba'y hudyat? Although tinatago nila dito sa kanilang pagpapakilala ay hindi threatening, pero pinalalabas naman sa media na parang pinaghahandaan ang pagpasok ng mga alien beings. Parang prelude kumbaga sa isang alien invasion. Parang ganoon ang picture na
pinoproject ng mainstream media. So, ito'y lumikatuloy ng ingay kung ito nga ba talaga merong nakakubling agenda at ito nga ba ay patungkol sa eventual alien invasion? Ano sa tingin ninyo? Kung atin nga pong susuriin, ay posible. Wala namang makapagsasabi dahil hindi naman nila sinasabi sa atin ng totoo. Pero posible na baka nga may pinaghahandaan ang NASA at dahil bakit nananawagan. Ang posisyon ng Planetary Protection Officer ay hindi na rin pala bago. Dahil meron ng existing Planetary Protection Officer na ang kanyang tenure ay good for 3 years, extendable to 5 years. Pero sa pagkakataong ito, parang lumalabas na aalis na itong incumbent na PPO, Planetary Protection Officer, at papalitan siya ng iba. Pero parang nananawagan naman ng NASA ng mga bagong talento na magpuprotect sa ating daigdig laban sa alien forms. So, kapag sinabing alien forms, qualify po natin yan. Yan bang alien forms na yan ay yung mga alien beings o ito ay patungkol sa mga microbes or mga organisms na hindi naman nangangahulugang ito ay mga intelligent beings at all. So, ang ating assessment yan ay posible rin, kung akong tatanungin ninyo, posible rin na ito ay paghahanda sa mga pagdating ng mga aliens dito sa ating daigdig o mga nandito na ay sasalakayin ng ibang mga kaampo ng aliens at tayo ay malalagay sa panganib. Ito ay naging maiging, alam nyo, naging mainit na usapin po ito dito sa ating group page, no? Patungkol nga po dito sa alien invasion nito, no? Dahil may nagsasabi, may mga comments tayong nababasa na sa kanila ay hindi daw po posible dahil ang mga aliens ay wala daw pong plano o wala daw pong balak na masama dito sa humanity. Wala daw po itong binabalak na masama. Sa kabilang banda, kung ating naman ding babalikan, sa Biblia yan, ay baka naman itong mga alien beings na sasalakayin o mga alien beings na nanganganib, ay ito'y mga nandito na sa ating daigdig at sila mismo ang nagpapatakbo sa atin. Baka sila na rin mismo ang mga tinuturing na fallen angels na sinasabi at nakasulat din sa Biblia na nagmamanipulate sa atin. Tayo bilang mga slaves lamang o workers lamang nila. At baka nangangamba sila na sila'y salakain. Kaya yan din po ay isa sa mga anggulo na maaari po nating siguro ay paghandaan. At siguro hindi po remote ang isang idea na baka ang NASA later on ay manawagan ng Messiah o yung bang manawagan siya na yung function kung sino ang magliligtas sa daigdig. Okay? Batiin natin si Ed. Ganong Ed, kamusta? O magkano raw ang salary ng Planet Protector? Ay, malaki. Nasa 18,000 per month yata ito. $15,000 per month. O June Astro, good evening sa iyo. Sana ay magkaroon tayo ng exchange, healthier exchange later on. Kasi mahirap din po nagsasalitang mag-isa. Kaya kung meron na tayong appropriate na gamit ay ma-accommodate natin yan. So, posible rin po na may mga matagal ng aliens. Yung mga aliens na yun ay nandito sa tinatawag subterranean o nandito sa underground nakabase. Ito nga po yung mga umuugong na usap-usapin ay yung kung paano mo sumikat
Si Hitler ay dahil daw po yung mga sponsors ni Hitler ay nandoon sa Antarctica na nagbigay sa kanya tila ng kakayahan upang maipalaganap yung kanyang ideolohiya. No? Yung mga Aryan race daw yata ito. No? At may mga usapin din po na itong Antarctica, nandiyan daw po yung mga tinatawag na fallen angels sa Biblia. Yan din daw po ang nagmamanipulate o yan din po ang nagsisilbing nagpapatakbo ng ating daigdig. Kaya hindi ako personal kong opinion, posible po na merong mga parating o nandito na, nag-aaway-away na sila, hindi lang natin batid. At ang problema dyan, kung kanino tayo kakampi, kung sino paniniwalaan natin at kung sino ang tatanggapin nating good at kung sino ang ating kikilalaning bad dahil wala pong nakakabatid. Kaya hindi po nakikita ko rito baka dumating yung panahon na manawagan na yung nasa at hinahanap na nila yung sugo. Kasi may nakarating, alam niyo, may nakarating pa sa aking balita Ito, sabihin na nating hindi ka panipaniwala. Pero habang tumatakbo yung panahon na ipagtatagni-tagni ko, na mukhang parang totoo yata yung ibinalita sa akin o nakarating sa akin usapin 5 years ago. Nandito na ako sa aking kinalalagyan ngayon. At may tumawag, frantic yung tumawag taga Mindanao. Taga Mindanao siya. At may sinasabi siyang mga para bang mga points sa buong daigdig na kailangan daw ma-activate para may kinalaman ito sa mga markers gaya ng obelisks, no? And sabi niya, dito raw sa Pilipinas ay meron daw pong isa. Sa Vatican ay merong isa. At sa iba pang lugar na hindi ko na maalala kung ano niyang binanggit. 6 daw po yan o 7 points na kailangan daw ma-activate para makapasok yung mga aliens. So, hindi naman niya in-specify kung yung mga aliens na gustong pumasok dito kasi protected daw po tayo. Hindi naman niya in-specify kung yung mga aliens na gustong pumasok dito ay mga mabubuting aliens o mga kalaban. Hindi rin niya sinabi na kung merong mga aliens dito sa nagtatago sa ating daigdig o sa mundo, ilalim. Pero ang kanyang gustong iparating sa akin ay siya daw po ay kinontak ng 2 aliens, nagpakita raw sa kanya, pumunta raw sa kanyang bahay at may mga nire-reveal ng mga sekreto. Nung nandoon ako sa Maynila, posible, itong Quezon City Memorial Circle, at nung nandoon ako sa Maynila, yung usapin yung tinatawag na Kilometer Zero. Pinaniniwalaan po kasi ng ibang grupo na itong Kilometer Zero, dyan daw po yung pick-up points. Yung pick-up points kapag nagkaroon na ng calamitous event o yung big event na kung tawagin at kailangan na tayong ilikas, kailangan mga pinili kailangan ng ilikas, doon daw po sa Kilometer Zero ang tampok, no, na lugar kung saan pipick upin itong mga piniling mamamayang Pilipino na ililikas. So, ito sa mga usapin. Pero ang sabi nitong taong na tumawag sa akin, itong Kilometer Zero daw po ay wala dun sa Luneta na pinaniniwalaan ng ibang mga grupo. Kasi nga naman, yung marker yata nandun sa grandstand ng Luneta. Banda dyan ang Kilometer Zero. Pero sabi niya, wala daw doon yung Kilometer Zero. Ang Kilometer Zero daw po ay nandun sa Malacanang. Well, posible rin, no? Kasi ang instruction, ang administration ng bansa ay nandoon sa Malacanang. Pero saan? Sabi niya, baka nandoon daw sa ilalim ng ilog. Anyway,
Oh, sabi ni Kuya Ed sa Quezon City Memorial, isang obelisk. Oh, of course, tama ka dyan. At ni Patrick Jan Estilo, Luneta, yung rebulto ni Jose Rizal, obelisk nga din yan. Ano pa bang iba? So, yon. Ang kanyang punto ngayon, itong tumawag, siya daw po ang may susi. Hindi parang nag-ano na ako. Pero pinakikinggan ko lang kung ano yung sasabihin niya. Nasa kanya daw, may susi daw siya. Sabi ko, ay ano yung susi mo? Meron bang ibinigay sa'yo? Ikaw wala. Sabi niya, nandun daw sa kanyang dugo. Sa DNA daw niya. Yun daw po ang maaaring makapag-activate. Maaari daw makapag-activate ng mga tinatawag na points na yan na dapat isabay. Pero parang years later, parang napanood kong sa isang pelikula yan yung na parang magic movie ng Walt Disney. Parang ganun nga yan. Yung tema ng kanyang salaysay. Na yung mga different points, ang tawag yan. Kung naalala ninyo, paki-text nga sa akin. Yung naalala ninyo, yung may mga points na yan na dapat sabay-sabay ma-activate para makapasok daw itong aliens. Meron din po kasing theory na protected daw po itong Earth natin. Kaya nga siguro lumalabas itong usapin patungkol sa flat Earth na protected daw tayo, nasa dome daw tayo, at hindi daw ito basta-basta napapasok. Siguro, may nakapasok, kaya nananawagan ngayon ng NASA patungkol sa PPO. Ayan. So, napaka masalimutin pong talakayan nito, itong subject na to, tungkol sa PPO, pero limitado lamang po ang ating kaalaman dahil hindi naman po ito nire-reveal kung ano talaga ang tunay na agenda. So, aliens among us. Itong nakaraang linggo, itong nakaraang araw, nakapanood ako ng video tungkol kay Valiant Thor. Alam niyo, nung malit pa ako yung uncle ko, may binabanggit niya yan, si Valiant Thor. Akala ko naman noon, comic character. Itong huling araw, napanood ko yung video tungkol kay Valiant Thor. Ito palang, si Valiant Thor, ay nag-claim siya na isa siyang Venusian, taga Venus. At naglanding siya dito. Itong account ibinigay, ayon sa salaysay naman ni Dr. Frank Stranges. Yung kumbaga yung pinili ni Valiant Thor na maging chronicler niya. Taka-record ng kanyang purpose kung ba't siya nagpunta rito sa Earth. Itong si Valiant Thor ay nag-claim na naglanding siya sa Amerika at nakipag-ugnayan kay President Eisenhower. Kung niyo pong nakikita sa Facebook, si Laura Eisenhower ay active po siya pagdating po sa mga usaping UFO. Siya po ay great-granddaughter ni President Dwight Eisenhower. Noong 1957, itong si Valiant Thor ay nakipag-ugnayan sa presidente ng Amerika. At ang purpose niya ay ma-save ang humanity. In a sense na meron siyang offer na deal na hindi na kung tatanggapin daw ng gobyernong Amerika ay meron siyang formula o meron siyang plano, meron siyang agenda na mawawala daw ang mga sakit. Mawawala daw ang mga maghihirap sa daigdig. Mawawala daw ang inequality. At may potential daw na mabubuhay tayo ng mas mahaba-haba or immortal ang mga tao rito sa daigdig. Something like that. In a sense na euphoric ang dating, tama ba yun? O utopia ng dating nung kanyang panukala. Ngunit
pinagpaliban ito ni Eisenhower. Hindi niya madesisyonan kung tatanggapin nila ang offer ni Valiant Thor. Nag-claim si Valiant Thor na 3 sila. Doon sa Pentagon sila nakabase. Mismo sa opisina ng Pentagon. Anyong tao sila. Magagandang lalaki. May 2 sila magagandang lalaki at ang isa sa kanila ay magandang babae rin. Inantay nila ang 3 taon para tanggapin ng Pangulo ng Amerika yung kanilang panukala. At isa rito sa kanilang panukala ay mapipigilan ang anumang panganib ng nuclear war. Kasi president ng nuclear war, itong atomic bomb na pinakawala ng Amerika, courtesy ni Einstein yata, no? So, sabi nila na kapag tinanggap ito, mawawala ang alitan, mawawala ang away-away, ngunit tangan ng Amerika ang plano, ang tangan ng Amerika ang formula kung paano ma-achieve yung mga kabutihan na dulot ang may offer ni Valiant Thor. Ngunit, makalipas ng 3 taon, hindi tinanggap ng Amerika. Sabi ng Amerika ay makakadulot lang yan ng na makakasama lang yan sa ekonomiya ng Amerika Kaya't hindi namin maaring tanggapin. So, nandoon pa rin Nandoon pa rin ang tinatawag na economic motivation. Kaya't hindi nila tinanggap ang panukala ni Valiant Thor after 3 years in waiting. So, isa po dito syempre, yung pagpapatigil o yung panganib ng nuclear war ay maiiwasan. Ito si Valiant Thor daw po pala, meron po siyang parang kakayahan na makita kung anong mangyayari sa atin sa future, ng time na yon. Kaya itong si Robert Kennedy ay isa sa mga sumangguni. Siya raw po pa ay magiging presidente. Ngunit hindi naman sinabi ni Valiant Thor kung anong magiging future ni Robert Kennedy. Pero alam ni Dr. Frank Strange na hindi matutupad yung kanyang plano dahil siya ay mapapatay. At alam din ni Valiant Thor kung ano ang mangyayari. Ngayon tayo ay naharap sa isang panganib, nag-iiringan ang Korea at Amerika tungkol dyan sa kanilang pagpapakita ng military might. Kaya't hindi kaya't dumating na ang panahon na itong kinakatukutan ni Valiant Thor na mangyayari sa atin. Dahil kapag nagkaroon nga daw ng nuclear war ay madidiskaril ang pag-ikot ng daigdig at mawawala rin daw po ang alignment ng mga pag-ikot ng ibang planeta around the sun. Yan. Kaya't mapanganib, hindi lamang po dito sa ating daigdig ang may tutulot ng nuclear war, kundi maging sa ibang planeta. Ang influence niyan ay maging malawak at mapanganib. Kaya yan po isa sa mga iniiwasan. Okay, so maraming salamat sa inyong pakikinig. Ate Pearl Andres, ayan, nakikinig siya from Australia. Kung di ako nagkakamali, magandang gabi sa iyo. Umaga na pala dyan, alas 12:35 na. Okay, so kung kayo ay may nais na i-comment, ay iwan lamang po dito ng comment at atin pong babasahin. Tayo mag-antay-antay muna. At wala po tayong masyadong balita ngayon, gawa ng dito sa local scene, ay wala naman pong mga sighting na napapabalita at wala naman po tayong mga natatanggap na reports. Maliban lamang itong report na ito ay medyo postscript na to Ito ay report ng isang taga Cebu, kung hindi ako nagkakamali, no? So, ang kanyang
Ang nangyari sa kanya ay noong 11 years old pa lamang siya. Sometime 1981, tanda pa niya yung petsa, June 3, alas 3 ng umaga. Sabi niya, ako at parents ko nakakita ng napakalaking UFO sa labas ng aming bahay na nasa ibabaw ng nyug, puno ng nyug. Yung blue na ilaw sa gitna ng UFO nakasentro sa father ko. Akala niya hihigupin siya. Pero nung sumigaw siya at tinawag ang mother ko, lumipad pataas na walang sound at lumipad ng mabilis papuntang north. So after several years, noong 2008 naman, bandang 8 p.m., habang ako'y papalabas sa gate, napansin ko sa himpapawid na may 2 bolang ilaw na mabilis na vertical ang galaw. Di ko alam kung anong layo, basta nasa himpapawid ang 2 bolang ilaw. Okay, so itong kanila naman ay pinuntahan ko yun. Hindi totohanin. So, 2 bolang ilaw, no? Now, unti-unting papalayo hanggang nawala na sa paningin ko. Kinaumagahan, ang aming kapitbahay ay nag-ingay. Nag-ingay daw yung kanyang kapitbahay. At pinuntahan ko. Yun pala, ang tanim niya, isang half hectare ng mais, ay parang dinaanan ng kung anong sasakyan at lahat ng mais nila ay nag-bow down in a uniform direction. 2 circle, spiral shapes. Ito ay naganap noong 2008. Bago ko lang nalaman, may ganun din sa ibang bansa, lalo na sa England. Ayan, ha. So, first account yan, ha, although, of course, ito ay hindi na-validate pa. Pero ito ay binahagi sa atin. Kumbaga parang ito yung akin ding unang narinig. O first account ng crop circle dito sa Pilipinas. Ito yung nangyari sa Bisaya, kung hindi ako nagkakamali, sa Cebu. Thank you, Miss Aquino, sa iyong ibinahaging account. At sana ay ma-establish natin yan at mabalikan. In 2008, crop circle somewhere in the Visayas. Okay, so yun na lamang po muna siguro. Wala tayong masyadong pag-uusapan. Maliban na lang kung ako'y makabalik dyan ng Maynila, sana. Ako'y may niluluto May inaayos ako. Kung ako'y makabalik, mabubuo na muli itong ating samahan. In physical form, kakaroon na tayo ng regular meeting. Kuya Ed, huwag kang mawawala. So, at okay, so yan na muna po ang aking may babalita sa inyo sa gabing ito. At wala tayong masyadong exciting news. Maliban na lang kung magkaroon siguro tayo ng platform na kung maaari kayong makipag-interact sa inyong lingkod. Maganda yan, ha? Maririnig din po ang inyong boses. Maririnig din po inyong pananaw. At magkakaroon tayo ng healthy exchange of ideas patungkol sa usaping ito. Bueno, hanggang sa susunod na Sabado, kung wala ng mga pahabol, okay, so ito yung mga tungkol sa obelisk, kaya na po yung na-mention. Si Ray Galutera. Okay, good evening Ray, mukhang nahuli ka. I-replay mo na lang, ha? At maganda yung business mo. Yung lechon liempo, hindi lechon liempo yan kundi yung anong tawag dyan, Ray? Ibang tinali na parang liempo na mahaba na parang baboy na rin na buo yan tinali yan ha? Mga 2 kilo, 3 kilong karne ng baboy at yan ay nililitsyon, masarap yan, ha? Okay, ano bang tawag niyan? Okay, good evening din. Okay, good evening Ray. Okay, sige. So, paki-replay na lang sa mga hindi nakahabol. At hanggang sa susunod na Sabado, lechon belly. Ayun, lechon belly. Sa Pasig lamang yan. Pagka nakapasyal ako dyan, Ray, ha? Patikim, ha? Okay.
So, hanggang dito na naman po muna tayo at hanggang sa susunod na Sabado. Ito po ang inyong lingkod, Tony Israel. Nag-iiwan po ng isang mapayapang gabi and have a good and blessed Sunday.